Purihin ng Diyos, isang magandang araw. Tayo ay pinagbigyan na naman ng pagkakataon upang magkadaupalad, upang ating sambahin ang ating dakilang Diyos nang dahil sa kanyang saganang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. Ang halos lahat ng bagay dito sa mundo na nakikita natin at nararanasan natin at napukuhanan ng kapakinabangan ay dumaraan sa isa o ilang uri ng mga tinatawag na proseso. Maaaring ito ay magkaroon ng hindi pare-parehong mga hakbang o mga yugto. Ito ay isa sa mga katotohanan ng buhay. Almost everything from which we get benefit, whether it is natural or man-made, goes through some kind of a process, maybe in varying steps or degrees. Maging ito ay pagkain, kagaya ng prutas o karne, o yung ulam na luto na, o maging ito ay bagay o kasangkapan, isang bahay, isang kasangkapang pambahay, yung tinatawag na appliance o kaya gadget. Lahat ng ito ay dumaan sa mga tinatawag na proseso. The product is only as good as the process. If the process is right, the product will be good. Yun ay natural. Madalas yan ay nakikita natin. Kung hindi man na ipapaliwanag sa atin dahil sa saganang kaalaman, nakikita natin yan sa mga palabas, sa mga aklat na ginagamit bilang mga pag-aaral at pagsasaliksik sa mga kaalaman. Halimbawa, ang prutas na ginagamit na pagkain, ito ay dumadaan sa proseso. Ano yung proseso niyan? Yung binhi, itatanim muna, pagkatapos, yan ay aalagaan at yan ay lalaki. At pagkatapos, merong kapanahunan na magbubunga yan. At kapag nagbunga, aanihin yung bunga na siyang gagamitin na pagkain. At ano kailangan yan? Sa proseso, ang daming mga kailangan yan. It needs the right seed, the right soil where you will plant it, the right amount of water, the right amount of sunshine, the right protection, the right fertilizer, the right pruning, and the right harvesting and handling. Pati yung pagpitas niyan, pati yung lalagay niyan doon sa kanyang dapat paglagyan bago ito kainin, ay napakahalaga na bahagi ng proseso. At pati yung haba ng kapanahunan bago ito anihin, bahagi yan ng proseso. Ngayon, ang teknolohiya, maraming nagagawang mga pagbabago sa mga proseso. Technological advancements in agriculture and in other areas have brought some changes in the processes. Kung minsan napapaiksi yung proseso, kung minsan napapadali. Kagaya nung bunga nga na ginawa kong halimbawa. Ngayon, nagagawa na mas mabilis yung pagpapahinog kapag pinitas mo yung bunga. Ano yung proseso? Kinakalburo yan. Pero kapag pinaghambing mo yung dalawa, sasabihin ng marami, mas masarap at mas maganda yung resulta ng likas na hinog sa puno kaysa doon sa kinalburo. Maging yung pagkakalburo, may proseso din naman. Hindi rin naman lilitaw yung tamang resulta kapag mali yung proseso. Ano yun? Dapat tama yung sukat ng kalburo na ilalagay mo, yung sisidlan, yung pagkakaayos, yung pagkakabalot o pagkakatakip, maging yung haba ng kapanahunan. Merong kinalburo na minadali din at kahit napakaganda sa labas ay hindi masiyahan yung kakain. At merong kinalburo na umaabot dun sa punto na nagbibigay ng kasiyahan. Yan ay mga halimbawa ng proseso. Hindi natin napapansin pero sangkap ng mga bagay sa ating kapaligiran. Maging yung mga bagay na hindi buhay, kagaya ng ang isang bahay, pag itatayo mo yan, dadaan ng napakahabang proseso. Yung paggawa muna ng mga pundasyon, ng mga haligi o poste, ng mga dingding,
yung flooring, yung balangkas, yung bubong, lahat yan. Gawin lang nating halimbawa yung pagsisimento na gagamitin para sa gagawing sahig o sa mga poste o sa mga pundasyon at sa mga biga. Ang tawag dyan sa English ay concrete. Para makagawa ka ng wastong uri ng konkreto, kailangan tama yung sukat ng simento, yung buhangin, yung graba o yung mga maliliit na mga bato, pati yung ilalagay mo na tubig, pati yung pagkakahalo nun, merong tamang proseso. At kapag hindi tumama yan, maaaring malabnaw o kaya sobra yung tapang ng simento. Maging yung panahon na gugugulin para sa ganun ito'y patuyuin upang makuha niya yung pinaka malakas niyang maibibigay na pang bit-bit sa anumang paggagamitan nito, ay merong wastong proseso yan. Hindi naman pag inilatag mo ngayon yung konkreto para gawing sahig o kalsada na maya-maya pwede mong apakan. Malambot pa yan. Kailangan patuyuin muna at patigasin. Yung tinatawag nilang curing. Mayroong tamang haba ng panahon. At yan ay dinidiligan pa. Yan ay hinahayaan na dahan-dahan na tumuyo. At hindi maganda kapag napasobrahan na bigla na natuyo yan. Kaya nga may kalsada na napakadaling mga masira. Merong mga gawa ng konkreto na napakadaling magkaroon ng bita. Sa bandang huli, mahina o kaya walang pakinabang. So, bakit natin pinag-uusapan yan? Anong kaugnayan nito sa buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya ng Panginoong Hesukristo? Ang importante dito yung konsepto ng proseso. Titingnan natin kung saan nakaugnay ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kagaya natin. Kaya nga, sa araw na ito, pag-uusapan natin itong napakahalagang paksang ito. Ang pamagat ay ang pinakamahabang proseso na nagbubunga ng pinakamagandang produkto. Ganun yan. Yung proseso ay merong tinatanaw na ibubunga. Madalas ang tawag natin dito ay produkto. Ginagamitan ko lang ng mga pananalita na madali nating maintindihan at madali nating matandaan. Saan natin makikita itong pagtalakay sa bagay na ito? So pupunta tayo sa kasulatan at titingnan natin ang nakatala dito sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Dito sa Filipos, 3 kabanata magmula sa talatang 12 hanggang dun sa unang talata ng susunod na kabanata. Yung 4 na kabanata, unang talata. So, we will be discussing this important matter about this very important process that is related to the Christian life that will produce the best result or outcome, the best product. So, titingnan natin kung ano itong prosesong ito at ano yung bunga nito. So, babasahin ko sa kanyang pagkakatagalog, Filipos, 3 kabanata, magmula talatang 12 hanggang 4 na kabanata, unang talata. Etong sinasabi, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo.
pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy, luhang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Iginararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging malwalhating tulad ng kanyang katawan. Kabanatang 4, unang talata. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Pag-usapan natin ngayon ang paksang ito, ang pinakamahabang proseso na nagbubunga ng pinakamagandang produkto. Ginawang halimbawa mismo ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa punto na siya ay nagsusulat. Nararamdaman niya, posible nasa takip silim na ng kanyang buhay ang kanyang nararanasan. Baka nasa huling yugto na. Gayunpaman, ito yung kanyang isinulat upang ipakita ang isang napakahalagang katotohanan na hindi lang para sa mga taga-Pilipos, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng kapanahunan. Ito nga ang prosesong nagbubunga ng produkto na kasiyasiya at napakabuti. Ano ito? Ito yung tinatawag na paghubog at pagbago ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mananampalataya upang sila'y mawangis sa Kanya. This process is the transformation and sanctification of every Christian, every believer, making him or her the closest possible to the likeness of the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi kong ito ang pinakamahabang proseso because it takes a lifetime. Ang gugugulin nito ay yung buong buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pa naabot o hindi ko pa nakamtan yung dapat kong makamtan. Siguro ay walang makikipagtalo na sabihin ko na si Pablo posible ang isa sa pinakamabuti at pinakamagandang modelo ng buhay Kristiyano. Nobody would probably dispute if I said Paul could possibly one of the best models, if not the best, for a Christian. Siya ay isang apostol, siya ay isang misyonero, siya ay isang tagapagturo, siya ay isang pastor, but also simply, he is a disciple of the Lord Jesus Christ. Para naman hindi natin isipin na si Pablo yon. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay hindi yung pagiging isang apostol, misyonero, tagapagturo at pastor, kundi pagiging isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. He did not give emphasis to any of those particular roles and functions that were given to him. But simply, he was speaking as a Christian, like everybody else. Kaya tinutukoy niya ang kanyang sinusulatan bilang mga kapatid at ginigiliw na mga mahal na kapwa mananampalataya. So, anong makikita natin dito? From this particular part of this wonderful letter, ang sulat sa mga taga-Pilipos, ay makikita natin ang isang proseso at yung sangkap ng prosesong ito. There are several aspects of this process. You may call them steps or parts if you want. And the outcome or the end result, the product, so to speak, ay yung larawan ng isang
mananampalataya na nahubog sa wangis ng kanyang Panginoon, si Jesucristo. At ito ay merong mga matatawag kong ang aspeto o hakbang. They do not necessarily have to be one after the other, but they are integrated with one another. Kasi yung mga proseso, akala ng iba, kailangan una, ikalawa, ikatlo, merong mga ganon. Pero merong mga proseso na halos nagkakasabay-sabayan. Parang yung paggawa ng isang produkto sa isang factory na malaki. Kung minsan, halos sabay-sabay yung mga proseso nun. Parang yung debote. Yun ang tawag namin noon, nung bata kami sa mga soft drinks. Merong mga makina na nililinis yung mga bote. Merong makina na pinatutuyo yung mga bote habang may makina na sinasangkapan. Binubuhos yung iba't ibang mga sangkap para paghalu-haluin, para magkaroon ng nilalaman yung dibote. Pagkatapos, pag idadaan yon, ibubuhos yun. Pagkatapos, dadaan sa isang makina na lalagyan ng takip, lalagyan ng mga marka, ilalagay sa isang sisidlan. There are multiple processes. Ganon din naman. Merong mga sangkap o aspeto ito. And I will be mentioning 7 important ones. Not in any particular order of importance or not necessarily one must come before the other, although some may have a sequence to follow. Ano ang nilalaman ng prosesong ito? Muli, uulitin ko. Ito ang pinakamahabang proseso. Because it takes a lifetime na magbubunga ng pinakamagandang produkto. Dahil kapag dumaan ng tao, ang isang mananampalataya sa prosesong ito, mahuhubog siya doon sa karapat-dapat na wangis ng Panginoong Jesucristo, doon sa dulo ng kanyang buhay dito sa mundo. Yung kabuuan nito. The first one, makikita natin doon sa unang bahagi ng talatang 13. Nasa Pilipos, 3 kabanata tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Ito yung unang sinabi niya. Nililimot ko ang nakaraan. Forgetting the past. These things. So, ito yung una kong gustong bigyan pansin. I call this part or this aspect a departure. Isang paglisan. Pagtalikod sa bagay na dati ay kinalalagyan. Parang yung magbibiyahe papunta sa ibang lugar, sa airport, merong departure area. Kapag siya'y pumunta doon at sumakay na, maiiwan yung departure area na yon. Ito ay isang paglisan, pinapakita. Ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na may kinalaman sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Para maintindihan natin ito ng mabuti. Binasa ko kasi, nabatayan natin sa ating pag-aaral sa araw na ito, magmula sa talatang 12. Pero merong mga naunang mga talata dito. So, hindi ibig sabihin dahil nakafocus tayo sa chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4 verse 1 na hindi natin isinasaalang-alang yung nauna. Before I presented this to you, I took into consideration all of this. So, ito yung sinasabi sa unang bahagi nito. Pansinin ninyo dito sa talatang 3 hanggang 7. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, dito rin sa kabanatang ito, Filipos, talatang 3 hanggang talatang 7, sabi niya, tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Kinukumpara niya doon sa nagsasabing sila yung tunay na mananampalataya dahil nasa sa kanila yung palatandaan ng ritual at tradisyon ng mga Hudyo. Ang sabi niya, uulitin ko, tayong tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus.
Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya o sa gawa ng laman. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip niyo man na siya'y may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutuwong Hebreyo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pinag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. So sabi niya, kapag accomplishments ang pinag-uusapan, kapag yung mga may pagmamalaki, kasi yun ang dati niyang uri ng buhay, abay kung ikukumpara ako hindi naman ako mapag-iiwanan. Verse 7, itong sabi niya. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagaan ko noon ay itunuring kong walang kabuluhan ngayon. Ito yung sinabi niya. So, this is what it is all about. The process includes a departure, a leaving behind of something. Ano yon? Ang una, the dead life leading to destruction. Yung buhay nun na pero maituturing naman, sinasabi, patay naman. Dahil ang spiritual na buhay ay hiwalay sa Diyos. At ito ay tumutunton tungo sa kapahamakan. Sinabi nga dun sa verse 18 at saka verse 19, bilang pagpapaalala, sabi niya dito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhang inuulit ko. Maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ganon si Apostol Pablo noon. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. So, it is a departure from the dead life leading to destruction that he once had. Ito yung pagtalikod dun sa dating pagkatao bago ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Ito yung sinasabi. Sa 2 Korinto, 5 kabanata, talatang 17, ang sabi, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na at ang bago ang dumating. Ito yung dating uri ng buhay. A life following the flesh rather than the spirit. Ano pa yung paglisan? Not only from the previous life before becoming a Christian, but a departure from the done past. Yung lumipas na. Even the recent ones. Whether they are good or bad. Kasi yung lumipas na, ay hindi na maibabalik. Hindi na maibabalik yung kamay ng orasan. Para sa ganon, buhayin muli yung panahon na lumipas na. It's gone. Yesterday is gone. Last week is gone. Last month is gone. Last year is gone. They're all gone. Ang ibig sabihin, hindi na natin pwedeng balikan yon. Hindi na pwedeng mabuhay tayo doon. Maganda man o masama. So itong una na sinabi ni Apostol Pablo. In the process, there is a departure. Pero hindi lang yon. Kung may nililisan, meron namang iba na kakambal ito. Ano ito? Aside from the departure, what goes along with it is a direction and a destination. Okay? Isa namang patutunguhan at kahihinatnan. Kasi may tinalikuran Ito yung sinabi doon sa talatang 13 at 14 sa ikalawang bahagi nito. Ang sabi dito, sa verse 13, the second part, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy ako, pressing forward, patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. This is the other aspect
from departure, it now has a direction and a destination. Moving forward, ang tawag dito. It is always toward something that is better. You know that you're on the right track when you set your sight on the destination. Ano yon? Kalangitan. Kung saan nandoon ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon sa verse 20, subalit, sa kabilang dako tayo ay mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik ang Panginoong Hesukristo. See, ito yung sinabi ng Panginoong Hesus. Huwag kayong maglumihanan, lilisan ako, pero ako'y babalik upang dadalhin ko kayo sa dako kung saan ako'y gumagawa ng paghahanda. Without a direction and a definite destination, the process is taking the wrong turn. Kung walang patutunguhan, walang kahihinatnan na tinatanaw, yung proseso ay maaaring mali. It's a broken process. Therefore, you have to make an assessment and evaluation at this point. Make sure that you're in the right process. Siguraduhin nyo. Siguraduhin natin. Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo, napapaiyak siya, luhang inuulit na maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus. Ang isip nila ay nasa mga bagay na makalupa at ang kalayawan ng kanilang katawan. Tayo na rin ang maaaring makaalam nito. What else does the process include? Aside from a departure, a direction, and a destination, this is important. Kasi baka magkamali tayo sa pangunawa dahil binanggit ko, yung destination kasi ay dako talaga ang kalangitan. Pero ito'y paglilinaw. Because in this process, meron pang isang masasabi kong pinakamahalaga. Ano yan? A devotion to a person, Jesus Christ. Isang pagkatalaga, isang marugdog na pagkakaugnay at pagnanasa para sa isang persona. Yan ay ang Panginoong Hesukristo. Yan ang sinabi dun sa verse 12. Ang sabi ni Apostle Paul dun sa talatang 12, ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat itong dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang tumawag. Ang sabi doon sa verse 14, sabi niya, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Si Kristo Jesus. Talatang 20, ang sabi dito, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. This is the most important aspect. Devotion to a person. And that person is none other than the Lord Jesus Christ. Make no mistake. Our devotion as Christians is to Christ and not to heaven. I will repeat that. Our whole devotion as Christians is to Christ our Savior and not to heaven. Life here on earth without Christ will come to nothing. What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? Heaven without Christ is nothing. Do not be enamored to heaven without Christ. Maraming tao nagnanasa sa langit. Hindi si Kristong ninanasa. Nahuhumaling sa mga bagay na iniisip nilang makikita nila sa langit. It will be like taking prohibited drugs
and saying, heaven. Merong mga ganun eh. Magdudroga pagkatapos, huy, heaven, langit. Only to get back to the cycle of destructive addiction. Paulit-ulit lang. Without any satisfaction. The Christian life should never be dominated by mansions and streets of gold and crowns. It should be dominated by Christ. Kung minsan kasi nahuhumaling ang mga iba dun sa pangako ng mga magagarang mansyon, mga kalsadang ginto, mga putong, nawawala sa paligid ang pinakamahalaga, ang Kristo. So make no mistake, our devotion is to Christ. This is the most important part of the process. Pero there is more. Ano yun? There is a departure from the old life, from things that are past. There is a direction and a destination, heavenward. There is what stimulates us, a devotion to a person, Jesus Christ. But take note of this. There is a dynamic development. Isang tuloy-tuloy na pag-unlad, pagsagana. It is moving in steps or stages, if you may want to call it. Para ilarawan, parang pumapanhik ka doon sa ikalawang palapag, kung saan gagamit ka ng hagdanan. Ikaw ay tumutugtong doon sa mga baitang. O kaya, ito ay parang tumatakbo sa isang takbuhan, kung saan meron kang pinanggalingan at meron kang tinatanaw na hangganan o finish line. Hindi ito isang bugso na mabilisang pagtakbo, kundi may tuturing natin sa pangmatagalang mahabang takbuhan. It's more of a marathon than a sprint. It's not how fast you go, but how constant and consistent you are. Ito'y dumadaan sa mga yugto. We don't get to the destination in a single leap. Hindi tayo nakakarating, parang tumalong ka ng napakalakas na kaagad-agad ay nandoon ka na. May paglalarawan si Apostol Pablo dito. Sa ikalawang Korinto, 3 kabanata, talatang 18, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya bilang paglalarawan, at ngayong naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha, ang kalwalatian ng at ngayong naalis na ang talukbong, yung nakatakip, nagniningning sa ating mukha ang kalwalatian ng Panginoon. At ang kalwalatiang yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang sabi niya, from glory to glory, until we become like our Lord Jesus Christ. Ito yung paglalarawan with ever-increasing glory. Dynamic development. At ito ay napaka-importante na makita natin. Ito yung sinabi, pag binalikan natin yung Filipos sa 3 kabanata, doon sa sinabi ni Apostol Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin, may naabot na siya. Pero meron pang susunod. Hindi pa nakompleto. Hindi pa lahat-lahat ay naabot na niya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na napaka-importante na maintindihan natin sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi minsanang maaabot natin yung karapat-dapat na dapat nating maabot. Pero hindi tumitigil na nagpapatuloy at sumusulong ito. Sumusulong patungo dun sa hangganan. Sa katotohanan, sa 2 Korinto, 13 kabanata, sinabi ni Apostol Pablo ito sa kanyang pagpapaalam dun sa kanyang sulat,
sa talatang 11 sa unang bahagi. 2 Corinthians chapter 13 sa verse 11. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang pagpapaalam sa sulat na ito in his closing remarks. Mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng mapayapa. Sa gayon sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Sa English sabi niya, dear brother, sabi niya, goodbye. Aim for perfection, sabi niya. Hangarin ninyo na makaabot kayo sa pagiging ganap. Hindi ibig sabihin na maaari tayong maging ganap dito sa mundong ito. Pero ang ibig sabihin, meron pang sukat habang nabubuhay tayo na pwedeng maabot natin tungo sa pagiging ganap. Dear brothers and sisters, don't just aim for success. Aim for perfection. We will never be completely perfect here on earth, but we can get closer and closer to being more and more like the Lord Jesus Christ as we keep on going through the right process. There is a departure, there is a direction and a destination. There is devotion to a person, Jesus Christ. There is dynamic development in different stages. And para matulungan tayo, the process includes demonstrations by deeds. Yung nakikita, mga nakapaglalarawan sa pamamagitan ng gawa. Dito pa lang ay may naibubunga na. Ang sabi dito, Pilipos, 3 kabanata, dito sa talatang 16 at 17, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Sabi niya dun sa verse 16. Mga kapatid, tumulag kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sa English meron siyang salin na hindi makuha ng pagkakatagalog. So I will read it in English in Philippians chapter 3. Dito sa verse 16 and 17. Ang sabi niya Apostle Paul, verse 15 sabi niya, all of us who are mature should take such a view of things. Yung nakaabot sa atin sa sukat ng pagunlad, sabi niya. If on some point you think differently, that too God will make clear to you. Kung hindi nyo naisip yun, ipauunawa ng Panginoon. Verse 16, only let us live up to what we have already attained. Mamuhay tayo. Magpakita tayo ng bunga ng inabot na natin na pagunlad, ang sabi niya. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Live up to your attained measure of maturity. Tayo ay nakakaabot sa mga sukat ng pagunlad sa pananampalataya. Kung saang sukat tayo nakaabot, dapat nating ipinamumuhay yon. Upang sa ganon, magkaroon na naman ng karagdagang sukat ng pagunlad. There's a pattern for it, demonstrated by Paul. And where did Paul get his pattern? From the Lord Jesus Christ. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo, ako ang pamamarisan ninyo, na hinihiwalay niya ang kanyang sarili na para bagang siyang pinagmulan ng lahat ng ito. Hindi. Ang halimbawang ipinapakita ni Pablo ay dahil siya ay nahubog doon sa sukat ng pananampalatayang naabot niya dahil meron siyang pinakadakilang halimbawa. Sino yon? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga hinuhubog tayo sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin yan doon sa 2 kabanata, sa talatang 3 at 8. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila in the chapter prior to this, in chapter 2. Sabi niya from verse 3, sabi niya,
Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyong kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Have the same mind as in Christ Jesus. Ang sabi, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubat ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Remember what the Lord Jesus Christ said to His disciples when they are trying to outdo each other to have a special place in the Lord's kingdom? It should not be like this. Do not be like the people of this world, ang sabi niya. Sa Mark chapter 10, verse 44 to 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. This process includes demonstrations in our lives. Deeds of faith. It is always demonstrated by two important things: humility and servanthood. Kababaang loob at kahandaan na maglingkod. Gawan ng mabuti ang kapwa. These two always stay together. They are inseparable. You cannot have one without the other. You cannot be a servant without humility. You cannot be humble without being a servant. And these two are glued together by some other things. Ano yun? Kung itutuloy natin ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa 4 na kabanata, tingnan ninyo. Kumbaga ito yung nagsisilbing pandikit doon sa kababaang loob at sa pagiging tagapaglingkod. Ang sabi niya sa 4 na kabanata, talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sa talatang 11, sabi niya dito, hindi ko sinasabi ito dahil na kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko na ang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Sa talatang 13, sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob, nakaloob sa akin ni Kristo. Ano yon? Ang mapagdaanan ang hirap at ang kagaanan, ang kasaganan at ang kasalatan. At ang sabi niya sa talatang 11, mga popular na bahagi nito. Sa talatang 11, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ko, it is demonstrated by deeds. There is a pattern. Paul is saying, look at me. You see my example. And who is Paul's example? The Lord Jesus Christ. We read in chapter 2. Ano yung sangkap ng isang pagpapakita? Kababaang loob at paglilingkod, pagmamalasakit sa kapwa, paggawa ng mabuti sa kapwa. But these two are glued together by contentment and confidence in God. Kung wala kang kakontentuhan at wala kang lubos na kumpiyansa sa Diyos, mahirap manatiling may kababaan ng loob at maglingkod. Dahil ang aasikasuhin mo ay yung sarili mong kapakanan. Sariling kapakinabangan. Ito yung pinakamahabang proseso. Ngunit pagbubunga ng pinakamagandang produkto. There is a departure, there is a direction, there is a destination. There is a devotion to the person Jesus Christ. There is dynamic development. There is a demonstration by deeds, works of faith. Pero itong sangkap pa niyang isa,
It is dripping with joy. Ito'y nag-uumapaw sa kagalakan. Alam mo, na dumadaan ka sa proseso when you have this. Sa chapter 4, verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan. Ay, si Apostol Pablo ay punong-puno ng kagalakan. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Actually, chapter 3 verse 1, yung sinabi niya, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin ang ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Rejoice in the Lord, sabi niya. Actually, the entire letter is about joy. Joy of being in Christ. As you take this whole process, you will be filled with joy. Be filled with joy and overflow with joy. It will flow off. Then, you will be filled again and you will overflow, filled again, and overflow. Ganun, parang yung binubuhusan mo ng tubig na baso, mapupuno. Pag punong-puno na, aagos yun, lalabas. Pero, hindi mawawala yung nandoon habang pinagpapatuloy na binubuhusan, napupuno pa rin at umaagas. You will be a channel of joy rather than a reservoir. Isang dalo yan kaysa sa imbakan. Ganon yung buhay. Joy is not something that we keep to ourselves, but it is something that overflows, that reaches to others. If you're not finding joy in Christ in your Christian life, something is seriously wrong. Kung hindi ka nakakatagpo ng kagalakan kay Kristo at sa buhay Kristiyano, merong malaking problema. Do a check on the process you're in. It could be a broken process. Finally, with all of this, a departure, a direction, a destination, a devotion to the person Jesus Christ. Dynamic development, demonstration by deeds, dripping with joy. There are dangers that are forewarned about. Merong mga peligro. Hindi sinabi na mawawala yung mga peligro. Nandiyan yan. Kaya mag-iingat kayo, sabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 3. Doon sa verse 2, mag-iingat kayo sa mga taong asalaso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong nanghihiwa ng kanilang katawan. Yung verse 18 at saka verse 19, ang sabi niya, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhang inuulit ko, maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ng kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana ay kanilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Binabalaan tayo that there will always be those who will try to pull you back. Enemies of the faith. Ililigaw ka, hihilain ka, aakain ka sa masama. Not just from the outside, but from the inside. Mag-iingat tayo. Palaging nandoon ang peligro. But these dangers are given way ahead para makapag-ingat tayo. At kung ang ating kumpiyansa ay nasa Panginoon, alam natin na tayo ay maaaring magtagumpay. We will go through the entire process and finish it. A whole lifetime. At walang kasing gandang bunga o produkto ang magiging resulta nito. Finally, brothers and sisters,
Remember that we Christians are works in progress. Tayo tinatrabaho pa ng ating Panginoon. It is never an excuse. It is a reality. Kaya nga, ito'y panghabang buhay, pinakamahabang proseso. There is a right process to become the best product. God's transforming and sanctifying work in us. Siya yung tumatrabaho sa atin. Don't settle for anything less. Don't exchange it for anything else. Some people think that the goal of the Christian life is some kind of a success. And sometimes we associate success with the idea of this world rather than what the scripture says. Don't forget also, we are not on display for our sake, but for God's glory. Hindi tayo pinapakita sa mundong ito para sa sariling kapakinabangan natin, para itanghal, para papurihan. Hindi naman likas na masama ang mga ito na matanghal ka at mapapurihan, mabigyan ng magandang mga papuri. But that is not the ultimate goal. We are not on display for our sake only, but ultimately for God's glory. Our sanctification and transformation should not be self-serving, but God-honoring. Nawa ang mga buhay natin makapagbigay ng karangalan, kasiyahan at kalwalatian sa Diyos natin. Rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. God knows what He's doing. He will never fail. He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Philippians chapter 1 verse 6, siya na nagpasimula ng maganda at mabuting bagay na ito sa buhay ninyo, ang siyang magpapagingganap o kukumpleto nito hanggang sa araw ng Panginoong Jesucristo. Shall we praise the Lord and thank Him in prayer? Dakila naming Diyos, purihin ka. Sambahin ka, aming Panginoon. Napakabuti mo, napakadakila. Salamat po sa iyong dakilang gawa at ginagawa sa mga buhay namin. Hinango mo kami sa kadiliman at sa kawalan ng pag-asa at dinala sa kaliwanagan patungo doon sa walang hanggan. Salamat po sa taglay naming buhay. Salamat sa iyong mga ginagawa. Nandito po kami. Gawin mo ang iyong kalooban. Hayaan mo na kami magpasakop at magpailalim sa iyo. Dumaan sa proseso, Panginoon, upang lumabas ang pinakamabuting bunga. Sa iyong karangalan, sa iyong kapurihan namin, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang papuri at pagdakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Diyos. Magandang araw. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Panginoon.